Sa may bandang carport. Tinurn over yan, itong Athena na meron na po ng floor drain natin, naka-pit trap naman. So mag-aabang pala kami ng drain line dito para sa air. Tungkol nga po pala dito banda kung bakit meron kami. Okay boy, okay na. Tapos ito nilulusot na yung para sa drain line ng aircon sa linya sa second floor na di tayo magpa-install ng tiles sa may second floor. Ayan. Yan, kasama po yan dito. Yan, meron kami naging renovation na ginawa na namin yun sa Project Athena. Ng aircon, bali dalawa po yun. So, isa dito. So, tatakbo siya dyan. Seal po sila ng pader, tapos sisinsil din sila ng flooring para mailubog yung pipe. Mga Karos, good morning! Good morning mga Karos, kamusta? Welcome back muli dito sa aming channel. Bali, August 5, araw po ng Miyerkules. Hindi naging maganda po yung weather natin kahapon. Ayan na, time check is 8:30 ng umaga. So nakikita naman natin hanggang ngayon makulimlim. Ayan na, nagpapasok na po tayo sa project natin sa Phase 6. Hindi lang ako sigurado kung nakapasok yung iba. Tapos sa project update na rin po tayo sa ongoing project natin dito sa Lumina Phase 6, tsaka yung project po natin dito sa Lumina Homes Phase 5. Ayan, sana nakapasok yung iba kasi kanina medyo mainit naman na po yung araw at tsaka yung panahon. Biglang ganito. Siguro magiging pabugso-bugso pa rin po yung ulan ngayong araw. Tapos mga Karos, project update na rin tayo sa New Leaf project natin dito po sa may 13 Martires. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Una natin pupuntahan yung project natin dito sa Lumina Homes Phase 6. Ayan, bali hahabol tayo ng drain line doon para sa aircon. Nagpunta po kasi ako kahapon, yung huling vlog ko kahapon, bali hindi yata nalagyan. So hahabol tayo. Good morning, te. 3/4 na tubo na blue, tatlo. Meron kaya? Ayan. Ate, lista mo muna, bayaran na lang kita mamaya. Baka abutan na ako ng ulan eh. Ayan na nga, oh. Baka sabi ko lang. Ayan. Ulan na agad, oh. Ay, buhay. Medyo matagal na yung ulan. Ayan, magpapabasa na tayo. Kailangan ko kasi itong may hatid dun sa Phase 6. Ayan na. Hindi na to. Ilalagay ko sa ano, sa loob. Salamat eh. Dito na po tayo sa Lumina Homes Phase 6. Ayan, magandang araw kila client owner. Yan, kababanggit ko lang sa intro, pabugso-bugso yung panahon ngayon, yung ulan. Kaya inabot tayo kanina. Siya nga pala, bago ako mag-umpisa, good morning nga pala kay good morning and shoutout kay Galaxy M1. Yung ba yun? Basta kay Galaxy, yan yung mga nagpe-first comment and first viewer natin dito sa ating YouTube channel. Kay Sir Jun Inicencio at saka kay Jojo Salvante. Always, of course, kay na rin, kay Sir Dom De La Rosa. At sa iba pa na mga karohas natin. Magandang umaga sa inyo and good morning. Yun update. Bali, 4 sila gumagawa rito. Si hindi nakapasok si Epoy. Nag-declare po kasi ako na wala muna sanang pasok. Kanina kasi umulan. Umaraw. Sobrang araw, ang ganda po na ng araw kaninang umaga. Ngayon ganito na naman. Yan yun lang naman yung kalaban natin eh. Pag ganitong klase ng renovation, gumagawa tayo ng bakod, talagang ito kalaban natin, yung ulan. So kahapon nung nagpunta ako rito sa last part ng video natin, hindi ko nakita yung yung drain line. So ito, nagpapalagay muna tayo, nagpapahabol tayo ng drain line dito para sa aircon. Para pagka natapos to, bago tayo mag tiles, may abang na siya, hindi na tayo magsisinsil pa. Ayan, nagpahabol ako rito. So dito, puro PPR pipe na yung ginamit natin. So ito nga pala yung mga detalye niyan. Ito may buhos na kahapon eh. Yan, nabuhusan na. Tapos yun dyan nga pala banda sa may bandang carport.
tinurn over yan itong Athena na meron na pong concrete topping, kaya automatic yung natin dyan, sisinsilin talaga natin yan. Yan yung blue pipe na daladala ko kanina. So ang balak nila rito is matapingan din to. Hindi naman na ganun katindi yung ulan, hindi ka gaya kahapon na matagal. So ito yun na, makakaano pa sila rito, makakabuelo pa. So naglagay tayo ng faucet, floor drain. Nandito yung pinaka catch basin natin. Ayan, nandito sa area na to. Tapos another water line para sa washing machine at saka drain line. So yung may drain line tayo ron, doon na lalabas yung yung tubig na manggagaling sa washing machine. Yan na. Sige, okay lang, hindi naman masyadong maingay. Tapos doon is another faucet para yung may-ari ng bahay, marami siyang option para hindi na masyadong gumamit ng ng tawag dito, gardening hose. Ayun, extension. So yun, hindi na tayo naglagay ng floor drain doon dahil may trench drainage tayo rito. So lahat ng floor drain natin naka P-trap naman po. So dito namin palulusutin yung dala-dala natin na pang water line. Ito, 3 to. Dapat nga pala ang dala ko 5 eh. Yan, dapat pala 5 kasi mag-aabang pa ako dun sa taas. So sa ngayon, ito po binaha kami rito. Yan. Binaha yung natin, puting. Yan, hindi pa kami makabelo dito. Ang susunod na gagawin dito, yung mga pamorma sa coco lumber na yan. Yan ang gagamitin po natin dito. Tapos yung steel deck, possible na baka ma-release ngayon yung steel deck. Yan, baka ma-release natin yung steel deck ngayon. Balnaw lang tayo. Yan, titingnan ko sa CMT Metal Roofing kung available na. Ayun na. Yan lang ang kalaban natin dito kapag ganito. Gumagawa tayo ng extension tapos sa panahon ng bagyo. Kaya yung mga materyales ay ang pinakyat natin dito. Yung adhesive, nandito siya para safe. Yung mga pang electrical natin nandito. Ayan na. So mag-aabang pala kami ng drain line dito para sa aircon. Kung magkakaroon ng aircon si client dito, yan dito banda, magpapagapang kami ng PVC pipe na blue na pang waterline na 3/4 papunta po rito sa likod. Kasi ang balak namin dito nung may-ari, yung dalawang aircon niya, yung condenser nandito sa likod. So para walang makikita sa harapan ng bahay. Tapos ang isang pinoproblema ko rito, yung copper tubing. So kailangan na magpalagay ng copper tube papunta rito. Yun nga lang, ito ko kasing kisame natin na to, sobrang baba na kung ibababa ko pa. So mag-uusap na lang kami ng installer kung paano yung gagawin. Ituturo ko na lang sa kanila para kapag nag-abang tayo rito, lahat ng condenser nandito, nasa likod. So yan yung mga kailangan nating gawin dito bago pa makapag-install ng tuluyan ng kisame at bago makapag-install ng tiles. Nandito nga pala natutulog yung tropa. Nandito sila natutulog, yung mga nag-i-stay in. So yan, may note tayo na gagawin po dyan. So ngayon, bali, ito muna yung aasikasuhin nila, yung pagbubuhos ng flooring dito. Yan. Abangan muna nila para hindi na po natin aasikasuhin pa pagka nag-install ng tiles. Okay na tayo rito sa Lumina Homes Phase 6. Ayan, bali, ginawa naman nila yung mga instruction na pinagagawa ko. Tapos yung tungkol nga po pala dito banda kung bakit meron kaming sinisinsil dito, yung etong TNB ho kasi na to, ang linya niyan is mga blue pipe. Ito pakita ko lang kuya boy. Ayan, yan, papalitan po kasi natin lahat yan ng linya ng PPR pipe. Yeah. Yan, ayos na tayo rito. Tapos sige kayo boy, okay na. Tapos ito, nilulusot na yung para sa drain line ng aircon. So dyan tatapon yung tubig dito sa sa pinaka trench drainage. Tapos naituro ko na rin yung para dun sa linya sa second floor ng aircon din sa drain line. Yun nga lang, kulang yung dala kong PVC pipe.
hindi kompleto. Yun na, ihahabol na lang po natin. Sabi ko sa kanila, pagka umulan uli, yun ang gawin nyo nandun sa taas. Yan, para may gagawin sila rito dire-diretso. Ay, baha. Nung dumaan ako rito, hindi naman baha kanina. Ang masakit nito, wag lang sanang aabutin yung baterya ng e-bike. Woo! Yun lang ang disadvantage pag electric bike gamit mo eh. Nandito na tayo sa Lumina Phase 5. Umulan na naman. Ay, pabugso-bugso nga yung ulan. Siya nga pala, kung bakit nandito kagad ako, yung ano po na yan, yung na meter base na yan, may nabasa akong comment na doon sa project natin sa New Leaf, wag daw ilagay yung condenser malapit daw doon sa meter base. Baka daw kasi pag naglinis daw po ng condenser, syempre gagamit ng pressure washer, yung mabasa at tama kuryente. Hindi po, bali, ayan, nakikita nyo nga, umuulan, no? Basang-basa yung meter base. So naka-design naman po yan na pwede siyang mabasa. Yan po. So ito, nagpapakabit na tayo ng mga accessories. Yung mga accessories po na na binili po natin kahapon. So ito po yung napili po nating cabinet handle na babagay po sa tema ng Kisame. Yan o. Yung cabinet handle. Yan. Siyempre lalagyan din po yung iba rito. Check natin. Ayun, may ano na pala. May hanger rod na. Ayan. Ayan, may mga hanger rod na. Ito yung sinasabi ko. Kung sakaling magkaroon ng Korean blinds dito, curtain rod, at least mabubuksan pa siya ng ganyang kaluwag. Pero pag ito, nilipat po natin dito. Kung sakaling nailipat ko dito, baka ganito lang po siya. Ganyan lang. Ayan. Ito na yung closet. Ano na lang, linis and retouching na lang po. Tapos pag dito sa closet, mas ano po siya, mas mahaba po yung cabinet handle niya para mas maganda tingnan. Yan, pag nagkakabit kami ng cabinet handle, ginagamitan din po namin ng level bar yan para maganda, di ba? Para pantay po siya. So dito rin sa bedroom 1, ayan, binabalik na po yung pintuan. Dalawa, 2 door. Ayan. O mas maganda yung flow ng tubig kapag umuulan. Yan, nakakita na natin ang actual. 'Di ba? Ayan. Laglag na yung gutter. Yan yung gutter natin dito. Stainless gutter. Malamig pala magtrabaho doon, do. Dito, pagka ganito, pwede tayo magtrabaho. Pero pag dun sa labas trabaho, mahirap talaga. Yun, sa Lumina Phase 6, malamang nahinto na naman yung trabaho doon. Doon ako galing kanina. Saka na natin i-retouch to kapag gumanda-ganda na yung panahon. Yan, maraming gagawin yung installer natin dito. Pati yung sa mga sa cornisa. Paggagamitan pa po nito. Meron pa lang hindi nakapasok. Yung dalawang pintor natin, hindi sila nakapasok. Siguro kasi kanina, sobrang lakas ng ulan. Nung bago pumasok, hindi na sila tumuloy. Ito yung tiles na gagamitin dito. Yan, bali, yung installer natin po ay nilagay po muna natin sa sa New Leaf, yung installer ng tiles natin. Sa mga dahil ano po talaga rito, hindi pa pwedeng ikabit yung tiles na yan. Babalik na lang po siya rito kapag okay na. Tapos dito po pinapaasikaso na rin natin yung drain line ng aircon. Yan, nakaabang na yan bago po i-install yung tiles. So dito na po yan lalabas yung tubig niya kapag once na ginamit. So ito naman si client, wala pa naman po siyang planong magpalagay ng aircon dito. At least may abang na.
So ano kasing itsura niyan kapag walang abang, no? Hindi nakatago. Hindi siya maganda tingnan. Yung tripod. Makapal-kapal na po yan. Ay, ulan. Ulan. Tumila na naman, oh. Mamaya na naman to. Pabugso-bugso eh. Bagyo. Sa buwan talaga ng August, July, August, September. Yan talaga. Sa tagal na rin namin nagre-renovate. Kasama na po yan taon-taon. Blessing pagka summer. Yung tipong mga 3 to 4 or 5 months dire-diretso, walang ulan. Yung maganda gumawa. Kaso nga lang sa mga kababayan naman natin na may negosyo ng farming, yun naman ang sa kanila. Mahirap para sa kanila. Diba? Balik kasama natin si Mulong ngayon. Yan na, dediretso tayo ng Anyana Bel Air West Project bago magtanghali. Yan, daan muna tayo dito sa Wadpo. Yan na, kailangan na natin ng bala ng MIG welding. Up yan. Ito yung binili natin, yung 0.8 na MIG welding. Mas maganda po gamitin to pagka nagpo-full weld tayo ng mga bracing ng mga gate. Yan, mas maganda para mas matibay. Yan, para sa Anyana yan. Yan, ang dami pong bakal nung natin doon, ng mga gabay or handrail at saka isa gate. Ito, 900, dalawa. Ulan na naman. Ulan. Anyana Bel Air West Project, mga ka-Rojas. Magandang araw kila client owner. Dito po kapag bumabagyo, umuulan, medyo mahirap din pong gumawa rito. Lalo na po dito sa mga assignment dito sa project. Ayan. So, ito may ceiling na. Yung ginamit namin na ceiling panel po dyan, yung parang kagaya rin po doon sa second floor. So, ganun din yung design niya. Tapos yung deco stone pala, ibabalik po namin yung dyan, yung parang original na color. Pero plain lang. Yan, para minimalist lang po yung dating niya. Yan, wala naman po kasing nabibiling nito, deco stone na walang kulay. Yan na. So, gagamitin po namin dito kung ano yung kulay ng combination color na pang exterior, yung napili ni client. So, more on beige or earth color. Ayan. Ay, kuya, pakikuha ng chipping gun. Nandun po sa likod. Ayan na. Yeah. Siguro dyan, ceiling framing lang muna. Tapos, kukompletoin mo na yung sa capping, no? Lalo, nag-uulan. Ras, ito pala yung MIG. Dalawa to, ha? Pakikobera na lang ng husto, ha? Baka yung tiles. Talas, ha? Yan. Babaguhin po namin to. Yung rito. Yung mga handrail. Yan, babaguhin. Tapos yung installation po nitong angle bar. Yan, kailangan po medyo nakapasok yung Piston board natin pag nilagay natin yung cover. Yan, para hindi siya papantay dito. Kasi ito, bubuhusan na lang po natin to. So ito yung pinapaliwanag ko nung nakaraan. So yan, buhusan na lang po to. Yan. Tapos ito, isa tatanggalin na po natin. Ito ililipat sa likod. Tapos aasintadahan to. Maasintadahan. Maayos na yung palitada rito. Yung mga rito, pinapaayos na rin natin habang nandito pa yung mga mason. Ito rin. Paayos na rin po natin to. Yan, ililipat na yung bintana rito. Ayan, magkakaroon na ng bintana. Tapos yun doon naman po isa, yan, hollow blocks. Nagkulang pala ng metal paring rito. Mga ilan dinagdag mo? Nagdagdag ka na ba? Ay, hindi ka pa bumili? Sige.
Pero na okay na yung gate pass. Ayos na. Nilagyan sila ng ano? Block. Oo nga, para rito. Paano yung dinagdag mo? Ayun, sige. Dala po nila yung kolong-kolong. Ayun yung kolong-kolong. Yan, dala-dala po nila. So kaya kung may kailangan po silang bilhin po rito, sila na po. Nag-iwan naman tayo ng pondo. Angle bar. Pero nalista mo rin. Ayun, sige, para rito. Tsaka, meron na ba tayo para dyan? Wala pa yata eh. Ayun, sayang, nailista sana. Para dito lang muna yung inilista nyo. Hindi dito. Di ba, pwede naman siya kumuha ng pang gate pass. So, ang magiging disenyo po nito ay magkakaroon po ng cabinet po rito. Ay magkakaroon yan, cabinet. Kompleto na pala yung rito. Pinaka-cover dito. Chipping gun. Minamano-mano mo pala yan. Diyan yung chipping gun. Dala ko na. Pinatatanggal na rin po natin to. So, wala naman nag-ano rito. Wala naman nag-stay in. Wala naman nag-stay in dito. Kaya ano ko na. Pwede yung inidoro. Pwede naman po maiwan. Tapos ito, naka-primer na. Yan na. Handrail. Yan na. Primer na to. Pleto na. Tapos dito may drainage kami. May floor drain kami na nilagay dito. Makakatulong po yan. As ito, hindi pa kompleto yung nito, yung sa flashing. Tsaka sa capping. Hindi ko pa po nabibilan to ng materyales. Yan, papasukatan na po natin to. Kaya gawa na nag-uulan-ulan, hindi naman po kasi may kakabit. Yan, mabilis na lang naman to. Papasukatan na lang po natin para makapag na tayo rito. Makapaglagay na ng mga flashing at saka capping. Yan, hintayin lang talaga natin na gumanda yung panahon. Ayan. Grabe mga karawas, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Mas matindi pa nga yata to kaysa sa kahapon. Yun na-encounter natin kahapon, yun na-experience natin kahapon na ulan. Mas matindi to. May kasama na siyang hangin eh. Hindi ako sigurado kung makakabisita pa ako sa New Leaf Project. Yan, may mga kakausapin tayong kliyente ngayong araw, yung mga ongoing client din natin regarding sa pagpili po ng materyales sa finishing. May mga itatanong po tayo. Yan, may asikasuhin muna ako rito sa kawit. Okay na tayo rito. Yan, ayos na. At medyo humina-hina naman na yung ulan. Pero wag tayo umasa. Mamaya babalik din yan. Okay, bali tumawag sa akin si Ma'am Poby, yung paint center dito sa Tansa. Yan, madalas doon din tayo bumibili ng mga pang finishing top coat. Yan, meron na daw Davis Extras. Yan, matagal na po tayo naghahanap nun. Kaya kung mapapansin nyo, bumibili na lang po kami ng epoxy primer para po sa mga pagpipintura ng bakal. Yan, kailangan pa natin nun sa New Leaf kahit 1 galon. Tapos 2 galon naman dito sa sa project natin sa Anyana. Yan, kailangan po natin yan malagyan ng doble primer yung sa gate and grill sa ground area dun sa may fence na ginagawa natin yung bakod. Yan, bibili muna tayo. Ito yon yung C-Hub Paint Store. C-Hub Paint Store. Kung hindi available kay Ma'am Melanie yung Davis Extras, yan dito meron. Pero nagkaroon daw ng nagkaubusan daw nung nakaraan, kaya matagal tayo hindi nakagamit nun. Negative mga karohaus. Nasa Bacoor pa daw yung deliver. Kasi sinabi sa akin na nandyan na daw, meron na. Yan, medyo hindi kasi natin to pwedeng sadyain itong na to, malayo to. Conforme na lang kapag nandito tayo sa project natin sa Anyana. Yan pwede.
Break time muna. Break time. Nandito tayo sa Tile Center sa may City Mini Home Depot sa may Biga branch. Bibiling ko yung tiles para sa project natin sa Phase 6. Kahit yung bandang sa may second floor lang. Nag-uulan-ulan eh. You know, basta naman ang ulan eh. May napili nila client na tiles. Ito. Bibili tayo ng ano. Bili tayo ng 60 pieces para sa second floor ng Athena project. Yan, bali pipick upin natin tong 60 pieces, then dadali natin sa project sa Phase 6. Yan, para kahit papaano kung walang gawa sa harapan, pwede tayo magpa-install ng tiles sa may second floor. Ayan. Okay na. Itatali niya na lang. Sige. Okay na po tayo rito. Bali, ang binayaran natin is 8,100 para dun sa 60 pieces na 60 by 60 na tiles. Yan, dadala ako ng hardware dito sa may Mighty Star. Tapos babalik po ako ng Phase 6. Tapos makikipagkita po ako dun sa magdi-deliver ng steel deck. Yan na. So ito yung mga binili natin. Ito yung hamba na 70 by 80. Dadaling ko po yan sa New Lip Subdivision pag pumunta po ako, para dyan sa main door. Tapos itong fittings na 3/4 at saka yung karagdagan ng mga 3/4 na pipe, dadalhin natin sa Phase 6. Ito yung door jamb, 2x4 by 80 by 210, 1750. Medyo malabo sa camera. Tapos yung karagdagang PVC pipe tsaka elbow na 3/4, 880. Paliwanag ko kung bakit nagdagdag tayo ng marami pagdating po ron. Yan, medyo hapon na. Hindi na yata ako makakadaan ng New Lip project. Yan na. Bawi na lang tayo bukas dun sa pagbibigay ng update. Yan na. Tara. Yan na. Yan, kasama po yan dito. Baba. Ayan yung mga elbow ko yan. Nasa plastic. Tanggal mo muna dyan. Dito ba daw? Yan na. Ay, dyan natin lalagay. Okay, bali ipinatuloy ko yung pasok nila rito, kaso nga lang yung isa-isa pinauwi na po natin. Yan, meron kaming nakaligtaang ihabol dito. Buti na lang naalala ko kanina. Yung project na to, meron siyang toilet and bathroom sa second floor. So kaya kailangan malinyahan po muna to bago po matapos yung pinakabuhos niya. So maglilinya pa po kami rito pababa. Yan na. Yan na. Tapos ito pinapapormahan na po natin. Yan, okay lang naman daw sa kanila kahit na umuulan, magagawa daw po nila to. Yan na. Yan, nagdagdag na tayo ng tubo nito. Ayan na, dagdag na tayo. Ayan na. So dito mapupunta yung toilet and bathroom niya. Ngayon kukuhain namin yung linya nun, pababa po ron din sa septic tank. Ayun, kailangan may linya na siya doon. Tapos sa water line, paakyat dito. At saka yung floor drain. Yan, meron kaming naging renovation na ginawa na namin yon sa Project Athena. Tapos yung sa drain line ng aircon, bali dalawa po yun. So isa dito, so tatakbo siya dyan. Tapos yung isa naman po, isa mapupunta rito. Ngayon yung drain line na yon ay mapapakain na po sa slab, yung para hindi wala na tayo nakikitang tubo rito sa sa flooring kapag natapos po to. Ngayon, tatakbo po yun dun sa dulo kasi ang floor drain natin nandito banda. So, pagdating sa slab, pag nabuhusan yun. Kaya medyo madami na. Kaya kung magkulang pa to, dagdag na lang siguro, konti na lang.
Sa mga aircon, ang nire-recommend ng technician, pag mag-abang kayo ng drain line, dapat 3/4 daw. Yan, mas maganda kung 3/4. Kasi yung mga yung mga nire-release na tubig po sa AC, sa aircon, katagalan po mga ilang buwan pagka araw-araw ginagamit, siguro mga 5 to 6 months nagje-jelly po siya. Yun na yung cause ng kung bakit may mag-aano po siya, yung maglilik. Walang tulo rito. So, lalakas ng ulan pero walang tulo. Maayos pa yung bubong nito. Yan, siguro kapag nakita ko to, baka hindi na ako palitan kasi kita niya walang tulo. Tingnan na lang natin kung ano yung status nito pagka makakita tayo sa taas. Pinapasok na tayo syempre ng tubig dito kasi binaklas na natin yan Yan. Ayan, bali matapos lang po nila mababa yung mga gamit yun, tapos bali darating na po yung magdi-deliver ng steel deck na gagamitin po natin dito. Yan, syempre baka mag-uwian din po yung nakaano rito, yung nag-i-stay in dito, baka umuwi sila ngayong linggo. Kailangan to may cover na. Yan, baka para hindi na po to mapasok, baka pasukin po to. Kailangan may cover na siya. Mas maganda may cover. Yung steel deck nga pala nasa biyahe na. Ayan na, pinadeliver ko na lang po dito. Abangan lang po muna natin. Kaso nga lang, nakalimutan namin kaninang kumuha ng gate pass. Kasya naman siguro dito yun. Yan, baka makita na lang kami rito sa labasan dito sa Lumina Phase 4, tapos ako na lang ang magpapasok rito. Baka magka-aberya pa. Yan. Minsan po kasi na-expired po yung yung validity dun sa gate pass. Anong araw na ngayon? Miyerkules. Dapat dumating yun ng Lunes 6 days lang ang 6 days lang kinuha namin ng Lunes yung gate pass na nakaraan. Hindi makakapasok yun. Tama, lagpas na unless mako-consider ng gwardiya. Pero para walang aberya, tayo na lang pipikapin na lang natin dito sa labas. Malapit lang naman Andito na nga po pala yung naghatid ng nag-deliver ng steel deck. Dito. Bali 17 yan kuya no? 17? Pwede po. Yan, 17 pieces na flat deck. 17 by 2 meters. Yan, 8 feet naman yung kasya dyan sa loob So, sakto. Bale, ito po yung sa steel deck, 22,620. Okay. Yan. Okay na. Yan. Diyan na muna sa labas. Sige. Yan ang yung steel deck natin. Yan. 17 pieces po yan. Hanggang dun sa dulo. Sana magkasya na yan. Ayan, bali mga karaos, dito ko na po tatapusin yung vlog natin. Vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Medyo hindi naging maganda at hindi naging pabor po sa atin yung araw na to. Patungkol sa renovation, ang hirap talaga magtrabaho kapag umuulan. Tapos dito meron tayong mga konting nakaligtaan na bago po natin ipagputuloy yung buhos ng flooring kailangan maayos muna. So see you on my next vlog. So kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. God bless. Ito, paalam po muna. Tara. Tara. Steel deck.